kakanta lang ako eh. Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi pa handa ang ating action po tayo ha, galaw-galaw, baka ma-stroke. Kaya nga tayo ay new start. Kaya nga masigla ang ating katawan. Ang hindi po mag-a-action, mamaya aawit dito, special number. New start, tungo sa pusong mas bukas. New start, tayo'y binukod. Diyan ay mahalaga. Mag-ehersisyo sa tuwina. Kailangan natin sikat ng araw namnamin. New start, tango sa pusong masaya. New start, tayo'y binukod. Ibig regalo ng Diyos, sariwang ang pag-ibig niya, malakas pag nagpahinga. Sa Diyos ay magtiwala. New start, Diyos bigyan ako ng bagong puso. New start, tayo'y binukod. Tayo'y binukod. Hilingan po natin si Elder Johnny para sa ating panalangin. Makapangyarihan na Diyos sa mga langit, sa oras nito, Panginoon, ay muli kaming lumalapit sa inyo, nagabayan ninyo ang lecture ngayon, hapong ito, na itong aming mga bisita na makikinig ay malaman nila kung paano silang mabuhay na malusog at malapit sa inyo. Salamat, Panginoon, na mag-lecture ngayong hapon ito ay magbigay ng tamang paraan kung paano maging malusog ang pangangatawan. Ito inihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ate Anching, pwede po kayong mag-welcome dito sa, kayo ang aming head ng women's ministry. Pwede po nyo i-welcome sila. Bago si Doc May. Yan, magandang hapon. Welcome sa lahat ng ating mga bagong kapatid, bagong kaibigan. Ang saya natin, ang dami ngayon. So, magpapatuloy tayo ngayon ng health lecture. O, mag-review tayo. Ano yung day 1? Nutrition. Day 2? Day 3? Anong day na ngayon? 4. Anong susunod sa 4? Sunshine. So, ayun, ang ating lecturer ngayon ay si Dr. May Kaluya. Yan. Sigurado meron niyang ibibigay sa atin. Actually, dermatologist. So, tuturuan tayo paano maging maganda at saka maganda ang buhay din. So, ibigay na natin ang microphone kay Doc May. Thank you, ate, sa pag-introduce. Magandang hapon sa inyo. Maganda ba ang hapon? Kasi parang
Parang tulalay, no? Sige. Ang topic ko ngayon ay tungkol sa, nahulaan niyo ba? Hindi, sabi nila pang-apat. So, yung pang-apat ay, sunshine, sunlight, oo. Ang sunlight, nakikita niyo ba? Pag umaga, pag araw, o pag gabi. Ang sunlight. Umaga. Umaga lang, hapon wala ng sunlight. Oo, meron pa rin. Oo. 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 Oo, tama. Hanggang paglubog. Kasi sunset, di ba? So, ang sunlight, ang difference ng sunlight at saka sunshine, ay yung sunshine ay kombinasyon ng light at saka radiant heat na tinatawag. Yung heat, init, no? Kaya yung sunlight naman ay electromagnetic radiation, naging technical na, galing sa sun. So, yung sunlight, siguro mas applicable yun kaysa sunshine. Kaya lang, kailangan katawan talaga sunshine. Kasi may mga iba-ibang spectrum. Hindi ko masabi kung paano ba. Teka, ganito na lang. Yung sunlight, it consists of infrared, ultraviolet, no? UV, at saka yung visible, yung nakikita natin. Pag sunlight, ano nasa isip nyo una? Ha? Liwanag. Yung iba, ano pa? Rainbow. LGBT? QIA? Hindi. Pag sunlight, tama yon, liwanag, init. Very good yon. Sino pa? Ano pa? Sinag. At saka, meron pa, isa. Sikat. Ang galing. Sikat yun. Sino yun? Yon, tama. Sinag, sikat, liwanag, at saka init. No? Ang sinasabi yung sunlight ay scattered. Ibig sabihin kumakalat yun. Tapos pinifilter. Kaya yun, nakikita natin. Kaya lang pag yung ozone layer na tinatawag ay manipis na. Anong nangyayari? Nagiging nakaka-damage, hindi na nafi-filter. Hindi ba kahit tubig, pag pinifilter mo yung tubig, hindi ba, merong tinatawag na filtering paper or gadget para mag-filter. Ibig sabihin, sinasala. Ang filter, sinasala. No? So, yung sunshine, pag sinabing sunshine, kombinasyon yun ng light and heat. Oo. Kaya pag sinabi, you are the sunshine of my life. Oh, wow. Ang ibig sabihin, ikaw ay nagbibigay ng ganon, di ba? Init. Wow. Grabe. Sige. Doon tayo dumako sa, hindi ba tatlong klase? Infrared, ultraviolet, tapos yung visible. Yung visible nakikita natin, pero hindi natin mag-grade kung infrared or ultraviolet. Pag sinabing ultraviolet, yan ay pwede makadamage, pwede din makaganda. Doon sa nakaka-damage na ultraviolet, merong range yon eh. Usually yung tinatawag na UVB, may range yon. Kaya hindi ka pwedeng magpaaraw ng, alam mo, yung mga gantong oras, hindi ka nagpapaaraw, nagbibilad ka. Di ba? Iba yung nagpapaaraw eh. Ang ginagawa natin, di ba, pag nagpapaaraw, katulad ng mga anak natin, di ba yung mga babies, pinapaarawan nyo ba yung mga anak nyo? Hindi nyo binibilad. Kasi maging tuyo yan. Di ba? Maging tuyo yan. Tuyot na yan. Binibilad nyo. Mga ilan minuto nyo binibilad? 10? 5 to 10. Oo, pwede na yon. Kasi ngayon, manipis talaga ozone layer kahit saan ka pumuntang mundo eh. Kaya okay yon. Pero ideally, mga 15 to 20 minutes. Anong oras nyo binibilad? Tanghali? 6 o'clock. Oo, yung highest ang kanyang, hindi yung highest ang kanyang sikat. Yung highest ang kanyang energy doon sa yung mga 6, between 6 and 7. Hindi mo pinapaarawan pag 10 o'clock na. Maawa ka naman, di ba? Doon mas marami, mas malaki ang UVB, ultraviolet B, no? Kaya nakaka-damage na 'yon. So, bakit kailangan nyo paarawan yung mga anak nyo? Kasi yung araw at that time na pinapaarawan nyo yung mga maaga from 6 to mga 8, 7, no? Yan ay nagbibigay ng synthesis ng tinatawag na vitamin D.
D3. Oo, yung D3, bakit kailangan yon? Para lumakas ang mga buto. Nakakatulong din sa blood cells na tinatawag sa dugo. At saka immune system. Tandaan nyo ha, nakakatulong saan? Sorry ha, nababahinga ko. Oo. Sa buto, sa immune system, at sa dugo. Dugo, blood cells, ha? O, tatlo yon, no? Bigyan ko kayo ng exam, kita nyo. Oo. Sige, get your papers and your ballpens. Sige, pagkatapos yan, meron din special na nagagawa yung sunlight aside from yung vitamin D na tinatawag synthesis. Nagme-metabolize, gumagawa yung katawan, no? Ito yung chemical. Chemical na tinatawag na serotonin, nabuboost yung yung katawan natin na mag-produce ng serotonin. Kaya yung may mga depression kuminsan, pinapaarawan. Kaya kung depressed ka, mas mabuti pa magpaaraw ka kaysa nandun ka nakakulong sa kwarto. Di ba? Kaya sabi, lumabas ka. Bakit ka lalabas kung nadidepress ka? Kasi yung araw mismo, meron siyang mabubuong chemical sa katawan mo na serotonin. Tataas ang level noon. Di ba? Magiging kalmado ka, magiging positive ang iyong pag-iisip. Yon. Kaya yung iba, sabihin nila, magpaaraw ka. Ngayon, yung araw ay nakaka-damage rin, di ba? Katulad na sinabi ko kanina, yung UVB na tinatawag, dun sa range niya na pwede makadamage. Kailan makakadamage? Anong araw kaya ng araw? Yung pagsikat. Ano kaya sa tingin nyo? Anong opinion nyo na nakaka-damage, nakakasira? Usually yung 12 hanggang 4. Grabe yan. Kaya huwag kayong mag-swimming dyan. Kasi yung pag-swimming nyo, nung oras na yon, di ba yung iba, kasi malamig makakapag-swimming Yung araw, yung reflection ng araw, naging doble. Kasi may reflection sa tubig di ba? Naging doble. Oo. Kaya yon ha. Okay, quiz kayo mamaya. Bao. Pagkatapos, ang damage pa ay sa balat. Bakit? Lalo na sa mga thunders. Naintindihan yung naintindihan ba yung thunders? O, yung mga matatanda na. Yon, bakit? Kasi nagde-develop ng photoaging. Ang ibig sabihin nun, nagkukulubot. Meron din mga medyo bata-bata pa, kasi nasa field sila yung trabaho. Teka, yun nasa field. Kaya masyado silang exposed dun sa UVB. Lalo na yung UVC. No? Kaya nagkakaroon ng premature na wrinkles. Makita mo yan, 26 years old lang, puro wrinkles na. Meron ganon. Oo. Kaya para i-prevent yun, anong gagawin? Huwag ka magpaaraw. Unang-una, huwag ka magpaaraw doon sa mga oras na paano kung trabaho mo ganon? Ano ang gagawin mo? Gagamit ka ng tinatawag na sunscreen. Doon sa FDA, alam mo nyo, dinisapprove or pinace out na yung label na sunblock sa FDA noon, 2011. Tandaan nyo, 2011. Hindi, wag na. Kasi, kaya bakit pinace out? Kasi yung word na sunblock, wala naman talaga nakaka-block ng sun Oo, kaya ang tawag na lang, filter yung sinasala. Kaya ang tawag, sunscreen. Di ba? Yung sunscreen naman, para, di ba, doon tayo sa maiwasan ng damage ng sun. Ano yung damage na pwede? Lalo na sa mga bata. Yung mga bagong panganak. Yung mga bagong panganak, pag nanganganak ba kayo, pinapaarawan nyo kaagad? Lalo na pag naninilaw. Bakit? Ang ibig sabihin, mataas ang kanilang contents ng bilirubin na tinatawag. Kaya kailangan nila mapaarawan. Di ba? Kikinig. Baka inaantok na kayo O, sige. So, pag nanganak kayo, medyo dilaw, no? Halimbawa, kung ma-draw na lang, anong gagawin nyo pag medyo dilaw? Papainumin ng gamot? Hindi, papaarawan nyo, ha? Hindi ibibilad. Iba yung pagpapaaraw, iba yung bilad, ha? Okay. Sige. Ngayon, para hindi din ma-damage, doon naman tayo sa ibang topic ng damage, no?
hindi lang sa baby, sa mga matatanda, anong ginagawa? Yung sunscreen na tinatawag. Hindi ba pinagbibili mga sunscreen? Dami dyan sa oo, number 1, Belo. Tapos, ano pa? Nakakabili ba kayo ng ano? Bumibili ba kayo? Dr. Alvin's. Oo, tama. Oo, yon. Yung sunscreen na yon, ang ginagawa, kasi dalawang klase. Dalawang klase pala. Mineral sunscreen at saka chemical sunscreen. Anong kaibahan ng dalawa? Actually, pareho lang yon. Kahit ano, pwede mong gamitin sa balat. No? Yung mineral sunscreen, binabounce off niya yung hindi kailangan. Yung chemical, ina-absorb niya yung tama lang. Tapos, kino-convert niya yung harmful sa no harm, yung makakabuti sa katawan. Okay ba? Who is listening? Sige, magtatanong ako. Sige. Parang ikaw hindi. Sige. Ano pa ang gagawin nyo para hindi makadamage talaga bukod sa balat, sa katawan? Ano? Ang gagawin nyo? Uminom na maraming? Oo, yun. Sige. Hindi ko na topic yun eh. Tapos na yun, kilin yun. O, sige. So, ngayon, yun lang yung mga isi-share ko. May question ba kayo? Anong tanong? I forgo. Hindi. Dapat talaga mag-sunscreen ka. Unless yung payong may sunscreen para ma-filter niya pa. Lalo, oh! Hindi. Oh. It minimizes siguro yung absorption ng skin. Minimizes. Oo. Yeah, paglalabas. Lalo na pag nasa field ka. Oo, sa akin, dapat ganun. Lahat. Pero lalo na sa face. Kung ikaw ay medyo conscious ka na ayaw mong tumanda ka agad. Oo. Depende sa sunscreen. Pag ang SPF ay 50, you have to apply it after 4 hours. Kaya better yun, SPF ay 80 and above. Oo. Yun. Eh, wala akong mabibigay. Yes. Oo. Hindi naman nawawala yung sun eh. Andun pa rin yung reflection. Although nami-minimize. Yun lang masasabi ko, nami-minimize. Pero hindi na yan sun. Radiation na yan, pinag-uusapan natin. Ay, parang hindi ko ano yan eh. Radiation yan eh. Oo, pero dapat talaga. Oo. Yeah. Depende sa SPF nga. Yung sun protective factor. SPF, it means sun protective factor. Wag na. Ha? Oh, mainit rin yun. Kasi ang pagluluto, more damage sa mata eh. Ano ang kailangan? More damage sa mata yan. Kasi Hindi sa balat. nagluluto ka. Sa araw, sunscreen. Pero pag sa pagluluto, fire screen. Fire screen. At saka, oo, tama. Fire screen. Ang galing. Di ba? Yun ang tama. No? Di ba? Sige. Ngayon, okay na? Wala na akong may share. And is that all? The questions? Do you still have other questions? Or you can ask me later. Hanggang kailan ka pwedeng nasa labas ng bahay? Kumbaga, hanggang anong oras ka pwede? Hindi ba sinabi ko nga kanina, yung UVB, it will hurt you, it will damage you from the 12 o'clock up to 4 o'clock. So it's up to you. It's your decision. Own discretion mo. So, what else? Oh, ito, para hindi ka... Dok, Kuya, paano kung kulubot na? May pag-asa pa bang umunat? punta na lang kayo sa clinic. Hindi. Kayo sa clinic niya. Pa-schedule na lang kami. Hindi. Kasi dito naman tayo talaga, prevention. Ngayon kung meron naman talagang damage, meron naman mga procedures. Kaya lang, depende yun sa klase ng procedure din, kung magkano. Kaya nga, habang bata pa kayo,
Di ba? Maglagay kayo ng ano kahit sa mukha. Oo. Preventive yun eh. May moisturizer na meron sunscreen. Oo, pati lalaki. Pero kung hindi naman masyadong yung vain. Yun. Kasi pag vain ka talaga nilalagay. The question. Ah, Yung pong mga farmer, kasi di ba nakabilad sila sa Oo, araw? nakabilad Sila ba, subject dun sa, yung sinasabi yung damage sa skin nila? Kasi parang sa Sila. kanila, parang mas lumalakas yung katawan nila kahit Oo. maghapon silang Tama. nakabilad Yan. sa araw eh. Ano pong Tama. ano nun? Oo, mas lumalakas ang katawan nila. Kasi nga, may metabolism ng vitamin D. And it's good for the immune system, the blood cells, as well as the bones. Pero yung damage sa skin lang mismo. Not the body as a whole, not the system as a whole. The body, the skin only. Oh, may damage na. Kaya nagre-reflect na talagang maiitim sila. Pero Oo, yung kaya katawan maitim. nila malakas. Malakas, Okay. oo. Hindi baling maitim, kaya lang, di ba? Basta malakas ang katawan. Doc, yung question ko, pag, Tama na. pag sobra ka sa init, magkakaroon ka ba? Yun yung cause ng skin cancer? Pwede, kasi yung pag genetics, merong mga factors that will lead to skin cancer. Yung genetic, ay ibig sabihin, meron kayong lahi talaga na magkakaroon ng skin cancer. And usually, ang common yan, squamous cell carcinoma. Yung squamous cell carcinoma, usually, yung mga Caucasian skin. Hindi tayo doon. Hindi tayo Asian. Asian tayo eh. Yung mga Caucasian. Kasi prone sila doon eh. Yung melanocytes nila, although tama yung number, yung size. Ay, Kuya Jun. Sige. Oo. Noong araw, Gulat ako, nakagan. noong kanina pa araw pala. kasi, sa aking trabaho, I have to go to Baguio every weekend. Of course, walang trabaho ang Sabado. Napansin ko ang mga taga-native sa Baguio, kompleto sila sa sunlight, malamig din ang panahon. Napansin ko na ang mga babae doon, ang ganda ng mga kutis nila. Ano kaya ang dahilan? Mainit at malamig. Oo, kasi sa Baguio yun eh, tama. Depende rin sa kinakain, ang dami factors, kuya eh. Hindi lang primarily yung sun eh. At saka Kaya yung ang- sun exposure, hindi. Intro pa lang sa tanong ko yon. Ang punto sa ibang bansa all over the world, hindi sila araw-araw na mayroong sunshine. Norway, oo. Ang mayroong 8 sunshine lang months na snow. palagi si Cesar Montano lang. May sunshine siya. Ang punto ko, araw-araw ba kailangan mayroon kang sunshine? I mean, yung vitamin D sa araw? Oo, kailangan mo. Kaya yung iba, pag hindi masyadong exposed sa sun, meron silang supplement ng vitamin D. Oo. D3 in the form of capsules or Kasi tablets. noong araw, mayroong aklat na galing sa Amerika na parang ganito din, na-assign ako na mag-lecture tungkol sa sunlight. Napansin ko doon sa libro, pag gusto mo raw magkaroon ng sunlight, daliri lang ang bibilad mo, tatamaan ng sunlight, kompleto na ka na sa vitamin D. It's not the whole body itself. Pwede ba yun? Daliri lang ang... O, basta any part of your body exposed to sunshine ay mayroon ka ng... I don't think that is scientific. Ayon Walang sa scientific libro basis naman eh. itong nabasa ko eh. Ayon basta tamaan lang ang any part of your body, kompleto na ang sun. Kasi yung sun naman, sakop naman, kuya, hindi naman localize yung reflection. Eh. Kaya kung magpa-sunlight ka pala, pwede ilagay mo lang yung ano mo doon. Pero para- buong katawan mo naman nakakaano dun sa sun, di ba? ganun ba yun? Nakasalang. Oo, kasi sunlight is everywhere. Di ba? Ang ibig mo sabihin, nasa loob ka. No? Ang ibig mo sabihin, Kuya Jun, nasa loob ka ng bahay, nakaganon ka lang. Ganon? Hindi realistic, no?
Hindi realistic. Oo, oo, ganon. Katamaran, tama yung sabi mo. So, ibang topic yan, yung katamaran. Oo. Sige, that ends the discussion right now. If you don't have any more questions, I can discuss with you personally if you have questions later. Okay. Sige, babayaran na. Tayo lahat. Okay, tayo po ay yumuko sa panalangin. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos, sa isa na namang magandang topic na aming napakinggan sa hapong ito tungkol sa sikat ng araw na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Naway sa pamagitan ng sikat ng araw na ito ay makuha namin ang magagandang benepisyo para kami ay manatiling malakas at malusog sa aming pangatawan. At ganun din, Panginoon, ngayong hapon ay natutunan din namin, Panginoon, ang masamang epekto ng sobrang pagbabad sa araw. Nawa, Panginoon, ay ang mga kaalaman na ito ay madala namin sa aming mga tahanan, ma-share namin sa aming pamilya, para ganun din, Panginoon, maingatan namin at mapanatili namin na malusog ang aming pangatawan. Pagpalain po ang bawat isa sa amin na narito sa hapong ito. Patuloy po na kayo ang siyang lagi naming tularan para kami, Panginoon, ay mabuhay ng masaya habang kami ay nag-aantay sa inyo. Ingatan po ang bawat isa sa amin sa aming pag-uwi sa hapong ito at naway patuloy pa rin naming
madama ang inyong kalinga sa araw-araw naming mga buhay. Ito po ang aming pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.